Welcome to the science class kahit hindi naman science yung pag-uusapan natin. Ako nga palang professor nyo, Pinoy Heisenberg. At ngayong araw magbabasa tayo ng isang Reddit post at yung title ng post na to ay Bank Manager, Binubugaw GF ko sa clients. Problem. Is there anyone here who experienced about bank managers na binubugaw mga staffs nila sa mga clients nila? Like nagsiset sila ng mga private dinners kahit no transactions para sa mga high value clients nila. Tapos binubugaw talaga mga babaeng staff sa client kahit may asawa pa. Kahit may asawa pa client at may jowa staff nila. The staff is my girlfriend. She is forced due to the pressure na baka pag-initan siya. What I've tried. During the dinner, I came to pick her up after and nagalit yung manager and nakakahiya daw sa client kasi nakita kaming magka-holding hands after. Napahiya daw siya sa client. Advice I need your insights about the issue lang naman since power tripping yung manager. And additional information, the said manager says na ginagawa na niya to dati at may time na sumugod yung asawa ng client sa bank. So, ayun, binasa ko yung comments dito sa post na to and balang ginagawa dito ng mga bank managers is ginagawa nila to para makaka-sales quota sila. So, especially kung high value yung clients nila is gusto nilang ma-persuade yung client na mag-open ng account sa kanila o kung ano pa man yun para ma-hit yung I think sales quota nila kung anong klaseng quota yun. Pero yung reasoning kung bakit binubugaw yung ibang staffs sa bank is ayun nga para mainganyo yung kliyente na magstay sa bank nila or mag-open ng account. And apparently according sa comments sa mga experience din ng mga tao na nakapagtrabaho sa bank is totoo talaga yung ganito na yung tipong ibubugaw ka or irereto ka daw sa client is ginagawa nila para maengganyo yung client na magpabalik-balik sa bangko at ayun magbukas ng account sa kanila. And ayun, nanghihingi dito ng advice yung poster kung ano yung dapat yung gawin and marami namang mga valuable na mga advice dun sa comment section. So, ayun nga, agree din ako sa mga comment dito sa post na to na yung unang gawin talaga dapat is pumunta sa HR and ayun, erase yung concerns na to na ginagawa ng bank manager. And alam naman natin ng mga HR dito sa Pilipinas is ayan, hindi naman lahat magsaside sila sa'yo kahit tama ka and especially kung kilala ng bank manager yung HR or merong kilala dun sa HR yung bank manager, baka yung kampihan pa nila is yung manager instead of the staff kahit nandun siya sa tama. So, ang dapat gawin dito is ang sabi kasi ng iba or ang according sa nababasa ko is bawal kang dumiretso or hindi. Pag dumiretso ka kasi sa DOLE is i-refer ka pa din nila or tatanungin ka nila kung na-raise mo na sa HR. Pag hindi pa, sasabihin ka na i-raise mo muna sa HR. So, ayun, kailangan mo talaga siya munang gawin and then, ayun nga, kung kupal yung HR or kung yung kinakampihan ng HR is yung manager, kailangan mo nang umakyat sa or magsumbong sa or erase yung concerns mo sa DOLE or NRLC. Ano yan? Wait lang. Tignan ko dito yung isa pa. So yun nga, either DOLE or NRLC, pwede mong erase yung concern mo. So yung kailangan mo munang gawin dito is, ayun nga, gather enough evidence against dito sa bank manager para hindi lang hearsay yung, parang hindi lalabas na hearsay lang yung pagrereklamo mo. Kumuha ka ng
solid na mga evidences, and then, ayun, isubmit mo siya sa HR, i-raise mo siya, then pag kinakampihan ng HR yung manager, i-raise mo na sa DOLE or sa NRLC. And then, yung advice din ng iba, pwede mo rin i-raise siya sa headquarters ng bank. So, ayun, hindi tama tong hindi tama tong gawain na to. And especially kung nasa isang trabaho ko, yung gusto ko is papasok ako, magka-clock in ako, magtatrabaho ko until end of shift. Tapos pag nag-clock out na ako, hindi ko na dapat isipin yung trabaho ko, or hindi na dapat ako mag-engage sa mga work-related na mga stuff, work-related na mga activities pag nag-clock out na ako. Ito parang sexual harassment yung ginagawa ng manager. And also parang in a way, parang napipilitan kang mag-engage sa work-related activity kahit outside work hours mo na. Especially itong ginagawa ng bank manager nito. So napipilitan kasi yung girlfriend nitong poster na umattend dun sa dinner kahit hindi naman talaga niya gusto. And ayun lang yung opinion ko. So tama nga na dapat mag-gather ng evidences, i-raise sa HR, and then kung walang magawang action yung HR sa DOLE, and then pwede rin sa headquarters nung bangko mismo. Ngayon lang para sa video na to. Kung meron pala kayong mga kwento at meron kayong or kailangan nyo ng advice or opinion or perspective lang ng ibang tao, pwede nyong ma-send yung kwento nyo sa email ko at pinoyheisenberg@gmail.com. Ilalagay ko din yan sa description box, and anonymous naman yung submissions natin. So para ma-feature ko kayo dito, mag-send lang kayo ng email sa akin. And ayun lang para sa video na to. Maaga tayong matulog dahil maaga pa tayong gigising para sa sweldong kasya lang sa pangbuwanan nating gastusin. Ako nga pala ulit ang professor nyo, Pinoy Heisenberg.